Pumalo na sa mahigit 534 ang mga biktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon po yan sa datos ng Department of Health. Pero mas mababa ang bilang na ito sa 572 na biktima ng paputok noong pong nakarang taon sa kapareho ring panahon. Kabilang sa mga nabiktima ng paputok ay ang nasawing vlogger sa Cebu matapos masabugan ng paputok sa muka. Magbabalita si Mads Villar Moratilio. Sa Cebu, patay ang isang 23 anyos na vlogger matapos masabugan ng paputok sa muka sa bisperas ng bagong taon. Batay sa ulat, sinindihan umano ng biktima na kinilalang si Cyril John Remis ang isang uri ng bombshell na paputok sa pag-aakalang nagmalfunction ito. Pero bigla itong pumutok kaya nagtamo siya ng sugat sa muka at dibdib. Nadala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Sa datos ng Department of Health, pumalo na sa 534 ang naidalang fireworks-related injuries mula lang nitong Disyembre 22 hanggang alas 6 ng umaga kanina. Sa bilang na ito, 188 ang naitala nitong bisperas ng bagong taon. 3 kahapon Enero 1 at ang 3 iba pa ay nitong mga nakalipas na araw. Karaniwang nagkapambiktima ay kwitis at mga ilegal na paputok kagaya ng boga, 5-star at whistle bomb. Aminado si Health Secretary Ted Herbosa na inaasahang mas tataas pa ang bilang na ito. Madadagdagan pa yan. Kasi some hindi nagpapagamot agad eh. Madami nagpaputok na injure yung bata. Bakit makikita ng nanay 2-3 days later. In fact, in previous years, 1 week later namin nakukuha yung mga cases of tetanus. Which is because it's, minsan maliit na putok lang. Talagang band-aid type lang na sugat. Tapos hindi nagpunta sa ER, hindi na injection na ng anti-tetanus vaccine. Nag-present na 1 week later. Isusulong nila ang total ban sa paputok at ang pagkakaroon ng designated fireworks zone sa mga komunidad. Pagkamatay at pagkakaroon ng kapansanan, aniya ang nilalabanan ng DOH. Talagang pleasure namin, either total ban at kung di man total ban, magkaroon ng tinatawag na community fireworks para professional lang ang nagpapaputok at inaano talaga yung safety standards at sa malayo. Dito yata sa Manila, meron sila sa Manila Bay. Kaya wala talagang tatamaan doon kahit magkabulilyaso yung fireworks. Walang tatamaan. Ganon din yung mga designated fireworks display area. Sa monitoring ng DOH, edad 10 hanggang 14 anyos ang karaniwang biktima ng paputok. Ang iba sa kanila passive o walang ginagawa pero naputukan. Sa susunod na pagsalubong sa bagong taon, isusulong ni Herbosa na pagbawalang gumamit ng paputok ang mga bata, legal o illegal man. Payo naman ng Eco Waste Coalition para iwas aksidente, ang mga basura mula sa paputok ay basain muna o ibabad sa tubig sa loob ng 5 minuto bago ilagay sa bukod na lalagyan. Sa datos naman ng pulisya, may 2 stray bullet incident ang naitala sa Metro Manila. Ang isa ay sa Tondo at ang isa naman ay sa Pasig. Madeline Villar Moratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.